Kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers. So ito na po ang ating bill paper, no? Maganda na mga ka-farmers kasi nabulak na. Kaso lang bugbog sa hangin at sa malakas na ulan. Super lakas ang ulan ngayon mga ka-farmers. So tingnan nyo ang ating mga kamatis na dapa. Kahapon pa mga ka-farmers, no? Nadapa. So yung bill natin dito mga ka-farmers, lalagyan pa natin ito ng mga pusti kasi itaying natin ito mga ka-farmers kasi nabulak na siya mga ka-farmers. Mas maganda na may taying. So ikutan natin to para ating masilip. So umulan mga ka-farmers, no? Mga alas 3 tulog ng ating mga bill. May mga kulot to mga ka-farmers, so hindi lang tayo mabahala, mag-spray lang po tayo din ng binibya sa mga kulot, no? So may vlog na ako sa inyo mga ka-farmers, no, sa patungkol sa kulot sa bill or sa siling sigang. So variety ng ating mga ka-farmers, bill pepper, ito po ay Sultan F1 ng Swiss. So siya mga ka-farmers, sa hangin kasi sobrang lakas ang ulan, na dapa siya ng kunti, may papunta pababa, may papunta doon. Kahapon pa mga ka-farmers, no, sobrang lakas ang ulan. Yan, ang iba nadapa, ang iba wala. Ito nadapa mga ka-farmers. Napakagandang tingnan. So wala tong mga ka-farmers kasi pinapahilotan po natin to. So marami tayong tanim din mga ka-farmers. Meron tayong 2 hektaryang talong, 2 hektarya na ampalaya, 1 hektaryang kamatis, at itong bell pepper at saka siling sigang hanggang doon pa sa gilid ng highway. So maglagay pa po tayo dito mga ka-farmers, no, ng trellis nila. Okay, so ulitin ko, yung nangungulot ng mga talbos, hindi lang tayo mabahala dahil mag-spray lang po tayo ng binibya, and then follow up ang atal. So bukas siguro, no, magpapa-spray tayo ng binibya mga ka-farmers sa umaga. So may dumo, bubunutin lang natin to para walang kahati sa nutrient, sa fertilizer na ibigay natin sa ating mga veal. So sa lakas ng ulan mga ka-farmers, natangay ang mga lupa, no, sa agos ng tubig yan, no. Yan, puno sa lupa galing doon sa taas, banda sa taas, nadala papunta sa baba. So share ko lang sa inyo ang planting distance, lalo na sa mga bill pepper farmer. Ang hill to hill nito, simula sa isang puno papunta dyan, kalahating metro, no? Simula dyan papunta dyan kalahati, simula dyan kalahati, kalahati, kalahati. So yun ang ating planting distance na mga ka-farmers, sa hangin. Sobrang lakas ng hangin mga ka-farmers, nakakatakot. Alam mo mga ka-farmers, kahapon tumama ang kidlat, no, sa poste ng ating kamatis at saka sa mga kamatis. Sunog ang mga kamatis mga ka-farmers, no, and then basag ang ating poste ng kamatis doon banda mga ka-farmers sa dulo. And then sa nakaraang 2 linggo, itong buli tinatamaan yan mga ka-farmers, na namatay, no, nasusunog, tinamaan sa lakas ng kidlat. So nakakatakot mga ka-farmers. Kaya sa mga kasamahan kong farmers, pag halimbawa may ulan na paparating tapos hangin and then kulog, kailangan mag-safety na po tayo mga ka-farmers
kasi mahirap na pag tayo natatamaan ng kidlat. Nakakatakot mga ka-farmers kasi nakasubok na kami noon mga ka-farmers, kasama ko si Mrs. at ang mga pinsan ko sa isang kubo. Tumama sa puno ng niyog, tapos nag-ground kami sa baba sa ilalom kasi ang puno ng niyog mga ka-farmers, doon namin inano ang kubo. Tapos nakisilong kami dahil sa malakas na ulan. Yung tumama ang kidlat sa lobe, nag-grounded papunta sa puno, kaya kami nangakurente mga ka-farmers. So ano si Mrs. Parang ano si Mrs. mga ka-farmers, nakakagising siya mga 5 hanggang 6 na oras no, sa hospital na. Tapos buntis si Mrs. sa anak kong panganay ng 5 buwan. Buti nga mga ka-farmers, awa ng Diyos ay safe ang aking mag-ina. So ngayon ang aking panganay mga ka-farmers ay 19 years old na, kung saan nasa Nutri-Hydro na po siya ngayon nagtatrabaho. Siya po ang kasi ang kaibigan kong pagmayari niya ang Nutri-Hydro, gusto nilang papasukin yung katulad nito no, yung mga sa high value. So gusto nilang pasukin mga ka-farmers, kaya ang anak ko ang nagmamanage sa farm. So ang tanim nila doon talong, and then ampalaya at pipino. So yun pa ang tanim nila, and then binigyan ko ang anak ko ng tao na katuwang niya sa magtrabaho. So ito na mga ka-farmers, ang ating bill paper nadapa no, nadapa. So naitanin to siya 31 ta ngayon, no po 21 days no. So 21 days mga ka-farmers, ito na ang ating 21 days old. So ang fertilizer mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ganun pa din, Winner Unique 16, yung Yara na Unique 16, tapos Mega Multiplan Vitamin, and then mga ka-farmers, nilagyan pa natin ng Dupos at saka Wokusim Maganyol. So yun po, kawawa. So yun ang ating pinapadilig. So naglulusa na tayo din ng mga ka-farmers no, kasi 3 beses na 4.5 kilos, 3.5, 4. So 4.5 na mga ka-farmers, magpapadilig tayo din uli sa susunod. So 3 beses na po natin to na padiligan ng fertilizer, kaya malaki-laki na sila mga ka-farmers. Napakagandang tingnan to kung mga ka-farmers, kung hindi lang ito nadapa sa hangin no? Napakagandang tingnan to. So okay lang yun mga ka-farmers. And then sa ating mga bill paper, share ko lang po sa inyo, hindi po tayo nagpo-pruning. Kahit sa sili pa naman mga ka-farmers, hindi din. So lahat ng mga sanga no, inalagaan natin. So ngayon, ito ang ating sili. Maganda na din tingnan mga ka-farmers hanggang doon sa tabi ng highway. So pasensya na ha, medyo crowded ang ating video dahil malapit tayo sa highway. Ganon din, nabulaklak na ang ating mga veal no? Pero bugbog pa rin mga ka-farmers sa malakas na hangin at ulan. So same din sa kabilang area natin sa bill paper, natangay din ang mga lupa dahil sa lakas ng tubig dala sa malakas na ulan. So natangay ang mga lupa mga ka-farmers galing sa taas. So yun ang ating taniman ng bell. Ito ang ating siling sigang. Yan. So hanggang dyan sa gilid mga ka-farmers. So ang dahon nila medyo ano lang kasi hapon na, padilim na mga ka-farmers. So stress sila kasi napakalakas ang ulan and then hangin tapos kulog, kaya nakakatakot mga ka-farmers. So same lang tayo sa fertilizer sa ating sili at saka sa ating bell.
Walang pinagkaiba mga ka-farmers, no? So sobrang busy namin mga ka-farmers. Alam mo yun, kaliwat kanan ang trabaho namin. Ang iba doon sa Ampalaya nagpapa ano ng sanga. And then ito mga ka-farmers, kailangan na itong malagyan ng poste para matalian mga ka-farmers. Dahil kulang kami sa tao. Dahil umuwi ang iba, 3. Ang natira din pag siyam ako. Tapos ang siyam katao na sa 6 na hektarya. Sa kabila pa mga ka-farmers, 3.5, 2 lang sila. So wala kaming rescue. So may kaming na 4 mga ka-farmers. So matultulungan na siguro kami. So dahil ang luwang nito mga ka-farmers hindi kaya, no? Nasa 6 na hektarya hindi kaya sa ano, dapat ito mga ka-farmers nasa mga 15 katao. So magpusti pa tayo din para matalian. Kasi pag hindi ito matatalian mga ka-farmers, ang mga bunga nating siling sigang ay mga baluktot. Mas maganda nakatali mga ka-farmers para nakalambitin ang mga bunga. So yun po ang teknik ko mga ka-farmers, no, sa pag-aalaga nito. So yung mga damo dito mga ka-farmers, bubunutin natin. So yun po ang malaking pagkakaiba, no, sa may mulching at wala. Kasi pag may mulching mga ka-farmers, ang puno lang ng ating mga halaman ang ating lilinisan, no. Pag lumaki na ang puno, marami ng dahon, hindi na makakasibol ang damo. Kung meron man, pa isa-isa na lang. Ayun po, no, lagyan pa namin to ng stick para tatalian, para kung may hangin mga ka-farmers hindi na madapa. At saka ang ating bell. So yung ating kamatis mga ka-farmers, kompleto na tong may poste. So bukas i-installan na to ng tie wire para ang ating mga kamatis ay matatalian. Kasi sobrang lakas ng hangin at ulan kanina mga ka-farmers, plus may kidlat pa, nadapa kahapon pa mga ka-farmers, no. Another stress na naman ang ating tanim. Alam niyo mga ka-farmers, ang ating kamatis na bagsak siya papunta din ngayon naman papunta naman doon. Ang ating talong mga ka-farmers, pabagsak siya papunta pa kaliwa, ngayon po naman pa kanan. So yun po, kawawa mga ka-farmers. So may mga poste na rin paltak. Ito na lang ang hindi na ano, ng maso. Yan mga ka-farmers, oh, may paltak nang nakabaon. So ito na ang ating mga kamatis. May nadapa din nadapa doon. Yan mga ka-farmers, kita nyo. So doon sila lahat mga ka-farmers, ngayong iba na dinina. So yung damo, madali lang itong linisin mga ka-farmers, no? Tatabasan lang natin. So mataba na ang ating kamatis. Na-stress na naman sa pangalawang araw na namang ulan na may dalang hangin. Stress na naman, pero makaka-recover na sila mga ka-farmers kasi naka-vade and then nakaangat, so hindi na sila malubog. Yung patak lang ng ulan, sobrang lakay at saka hangin. So yun lang po, bye bye and God bless. So bago natin tapusin, may love shout out sa lahat ating mga viewers, subscribers, sharer at commentators. So sa yung lahat, maraming salamat po mga ka-farmers sa patuloy ninyo ng pagsuporta sa ating munting YouTube channel. God bless at all, happy watching. So sa inyo next vlog muna po mga ka-farmers, sa susunod ting vlog. Thank you.